Angeline's POV. Umawang ang labi ko at dinama ang pangyayari. That was awesome. I think I need to make a schedule for it. Inila niya ako palapit at sinulubong ako na mainit itong katawan. Ikaw ang nakahain at tiyak na gusto ko palagi. Shut up, Andre. I am not your bed warmer. Ngumisi ito at naglakbay lamang ang kamay sa akin. No, really, you aren't. But, ngunit kung maglalagay ka ng singsing sa aking daliri, malugod kong i-schedule ang ating pagkasalo. Araw-araw, bawat oras, bawat minuto at bawat segundo. Matapang kong laban at pinagdikit ng aking binti upang maipit ang malikot nitong kamay. But instead of getting hurt and pulling his hand away, gumuhit ito ng bilog sa aking tiyan. Not gonna happen, sweetie. I will have it my way. He strongly argued at making me part of my lips. This is your last, Andre. Hindi mo na ako makukuha kung hindi mo ako madadala sa simbahan. Sambit ko rito. You gave me an idea, sweetie. I will surely take you to my own sacred house. At pagbabayadan lang kahit ano sa katawan. That is my plan and your cooperation is highly appreciated. Sa kabilang banda. Work, sweetie. I'm waiting. Basa ni Angeline sa text nito. Kahit unknown number ang nag-text, malinaw pa sa distilled water kung kanino yun galing. Di naman ako magtataka na kuha ni Andre ang number ko. Lahat naman yata kaya nitong paikutin sa palad niya. Ngunit hindi ako. Napangisi si Angeline matapos isang linggo na itong di nakakahirid. Araw-araw pa ang text ng binata at pag-aabang sa kanya na lumabas sa elevator ngunit dinededma ko. Seryoso siya nang sabihin niyang huli na yon. Depende na lang kung maghimala. Sing-sing muna sa daliri ko bago ulit bumigay sa kanya. Di naman pwedeng nakikinabang to sa katawan ng libre habang siya di pa rin tanggap ng mga magulang niya. Kung may pagkakataon nga lang napunta na matandang Montero, ginawa ko na. Baka ako ito na mag-alok ng kasal, hindi siya tatanggi. Napatigil siya sa harap ng elevator matapos maramdaman ang pag-vibrate ng hawak niyang cellphone. Tumaas pa ang kilay nito nung basahin ang mensahe ni Andre. Mas madali pa nga yatang mapa-oo sa kasal ng matandang Montero kaysa halimaw nitong apo. Naikaman at lahat di pa rin sigurado. I am impatient, sweetie. Don't keep me waiting and that nameless island is waiting as well. Muli siyang napailing sa mensahe nito at gigil na sinave ang number ng binata at nalagyan ng pangalan na Halimaw. Totoo naman halimaw to. Halimaw ang mga mata at halimaw sa kama. Hindi ko naman itatanggi na magaling to. Ngunit hindi po pwede na marupok. Napabuntong hininga na lamang ako sa kagustuhan na kilalanin kagaya kay Ate Zebby at Ate Sam. At alam kong hindi tawag ng laman ang dapat kong pagtuunan ng pansin. Bring is the goal, Angeline. I am counting, sweetie. Basa kong mali sa mensahe nito. Naismid ako at sa lubong ang kilay, tumuloy sa elevator. I made a semi-formal messy bun. Pagkatapos walang pagdadalawang isip na tinanggal ang suot kong blazer. Tayong hapit na skirt at Ross tube top na lamang ang naiwan na suot ko. Tingnan lang natin kung hindi ka pa tumahol, Andre. Hanggang tumahol lamang ang Andre. No touch and kiss. Sinipat ko ang sarili sa salamin. Tumagilid at hinagod ng tingin ang katawan. Napakura pa ang noo ko matapos mapansin na ang tiyan kong hindi pa impis. Hindi na yon, flat kagaya ng dati. Yung tipong mukhang araw-araw na nasa gym. Aminado naman siyang napaparami ang kain niya sa nakalipas na araw. Wala naman sigurong pakialam si Andre kung nadagdagan man ang timbang ko. Hindi naman yon makakabawa sa kagapuhan niya. Napangisi ako nang makarating sa top floor at gaya ng inaasahan ni Angeline ay pagbukas pa ng elevator, mukha na ni Andre ang nasa bungad. Nakasandal sa gilid ng pader at nakapamulsa habang matilim ang tinging binibigay sa akin. Malit ako napanguso bago walang mali siyang tumuloy sa mesa ko. Hindi pinansin ang awang nitong reaksyon sa hindi ko pagpansin dito. Malit akong yumuko matapos matanaw ang iilang sulyap sa iba nitong sekretarya. Napatras pa si Karina na masalubong ang tingin ko. Alam ko naman na may ideya sila sa klase ng relasyon namin ni Andre. Ngunit alam ko rin na hindi rin sila magsusubok na magtanong. Panigurado naman kasi mawawalan sila ng trabaho kapag ginawa nila. Kumibit balikat na lang ako at umupo ngunit halos mapatalon sa pagbagsak ng gabundok na folder sa harapan ko. Awang ang labi nagkangat ako ng tingin kay Baron. Seryoso at tuwid ang tingin. Hinanap pa ng mata ko si Andre na wala na sa paligid. Mr. Montero wants you to sort this out alphabetically and yearly.
ASAP and finish it before lunch? He strictly demanded. Tinapik nito ang mga folder na abot yata sa tapat ng balikat niya bago tumalikod. Nanlalaki ang mata ko matapos marinig ang bulungan mula sa 3 pang empleyado na nasa lamesa. Galit yata si Mr. Andre. Ni Karina. Good luck. Sana matapos na, Angeline. Dagdag pa nito. Marin akong pumikit. Masyado nga yata na mainit ang dugo ni Andre at pinarusahan ako. Akala ba niya bibigay ako sa ganitong paraan? Never. Masakit man isipin tignan ang dami ng folders, ginawa ko pa rin ang utos ng binata. Duda nga lang ako kung matatapos ngayon bago man ang tanghalian. At kahit ialay ko pang break time ko, hindi pa rin yun matatapos. Gaya ng inaasahan ni Angeline, halos alas 11 na, hindi pa yun nakakalahati. Idagdag pang nagugutom na siya. Karina? Mahinang tawag niya rito. Mula sa laptop, nag-angat ito ng tingin. Bakit? Pwede bang lumabas saglit? Bibili lang ako ng pagkain. Tumingin to sa rilong pambisig bago umiling. Hindi na, Angeline, working hours na. Kanina pa tapos ang break time, lunch ng sunod na break. Nagpapasensyang ngumiti to bago binalik ang tingin sa kanyang laptop. Bagsak ang balikat, binalik kong atensyon sa mga folder. Hindi siya nakapag-break sa sobrang abala. Gutom na siya, talagang nagwawala ng sikmura ko. Hinaplos niya ang tiyan at pilit umiisip ng paransa kung paano makakabili ng pagkain. Nawala lang doon ang atensyon matapos makarinig ng mga yabag. Gueco, you can also build another branch of nearest bank in Guimaras. Napangat ang tingin niya sa narinig na boses ni Anton. Kasama nito si Mr. Gueco at Aldrin. Tingin niya papunta sila sa opisina ni Andre. Sinundan ko sila ng tingin ang pagbuksan nila ng pinto ni Baron. Napangisi siya. Hinalughog ang bag ko at hinanap ang itim na maliit na box. Sinulyapan ko pa ang kasamahan kong abala sa kanya-kanyang screen kaya't malakas ang loob kong tumayo at tumiretso sa opisina. Kagat ang labing marahan ko pang binuksan ng pinto. It is now or never. Nakaupo sa harap ng mesang 3. Magkatabi si Anton at Aldrin habang sa kabila si Gueco. Si Andre nasa hawak na dokumento at ang tingin habang printing nakaupo sa kanyang swivel chair. We cannot just accept any proposal, lalo na kay Mr. Torres galing. His company is near bankruptcy and maybe he will only use us to fund it. Natigil sa pagsasalita si Andre matapos marinig ang paghakbang ko. Kunot ang noong nalingon ako nito at marin agad ang tinging binibigay sa akin. Ang berde at pilak itong mga mata, hindi ako nilubayan ng tingin. At sa palagay ko, ganon din ang 3 nasa mesa. Miss Di Pasupil, don't you know how to knock? I'm in a meeting. Malamig nitong sabi. Kumibit balikat ako at hiniininda ang sungit niya. Ang gusto ko lang ngayon makakain. Nagwawala na ang tiyan ko dahil sa gutom. Humakbang ako papalapit. Tumigil lang malapit na sa 3 lalaki. Ramdam ko ang tingin nila, ngunit hindi ko yun binigyang pansin. Nagugutom na ako. And that should be my problem because, ani Andre, at tumaas ang kilay niya. Napangat pa sa kanyang swivel chair. Napanguso ako at umiwas ang tingin. Ngunit nang maramdamang humapdi na naman ang aking tiyan, matapang ko na siyang tiningnan. Di ako makalabas dahil working hours. Gusto ko sana na magpabili. Nagsalabo ang kilay ng binata at di pinansin ang sipol ni Aldrin at ang pagpagsok ni Baron sa kanyang opisina. Kasalanan din naman ito na ginawa ang patakaran na hindi pa pwedeng lumabas kapag working hours. Kaya ito na lamang gagambalain ko. Isa pa gusto talaga na isip ko na si Andre ang bumili ng pagkain. Ang maisip pa nandun to sa turo-turo habang nakasuit ay nakapagpangisi sa akin. Kanina pa ako nagugutom. Ang dami ng mga folders at di ko yun matatapos. Kailangan kong kumain. Depensa ko nang hindi ito kumibo. And whose fault is that? You don't reply and don't even follow my orders. It's your punishment, Angeline. Napairap ako at mas lumapit pa ng tuluyan sa gilid ng mesa nito. Sinilubong nito ang tingin bago pinasadahan ng suot ko. Di ko naman alam na personal ito at kasalanan ko bang ayoko siyang replyan? Alam ko naman kasi kung ano lang ang habol nito at hindi na ako magpapadala pa doon. He cannot just look for another girl and have that girl entertain him on his bed. Nagdudusa na nga ako pero gutom ako. Gusto kong magpabili. Gusto ko yun hindi matatapos kung hindi naman ako kakain. Hinilat nito ang sentido nito bago nito inalingan si Baron. Sinenyasan niya pa ito na lumapit. Fine, Baron. Buy her what she wants.
Gusto ko na magpabili sa'yo. Ikaw ang gusto kong bumili. Mahina ang bigkas ko. Natigilan to at ganon din si Aldrin. Narinig ko ang impit nitong pagpipigil ng tawa habang nangisi naman si Gueco at Anton. Miss Di Masupil, ako na ang bibili. Ani Baron ngunit di ko yun pinansin. Hindi ko alam. Ngunit si Andre talaga ang gusto kong bumili sa labas. Sa isip ko nakakasatisfy na siya ang bumili ng pagkain. Siya ang mainitan sa labas at hindi ako. May I remind you that I'm your boss, Miss Di Masupil? What gives you the audacity to demand something like that? I arched my brows and smirked. It's because I am your fiancé. Dinig ko ang pagtawa ni Andre nang mahina at nailing. You're really going to use that, huh? Where's your proof, sweetie? You don't wear a ring. Ring? Yeah, I don't. Kunwari ako nalungkot ngunit ngumisi rin. But I have this. Nilahad ko pa ang palad kong may hawak ng itim na maliit na box. Sapat yun upang matigilan to at mapatitig sa hawak ko. Napahagod to sa panga niya at dismayadong nailing. Hindi mo ba nakikita? I am still in the meeting. We can wait, Andre. Ani Mr. Gueco na nakangisi. Yeah, we can wait, bro. Or, we can postpone the meeting so you can buy food for your fiancé. Si Anton na pinigilan ng matawa sa masasamang tingin ni Andre. Your girl is hungry. Buy her what she wants. Suggestion pa ni Andre. Sa huli, sumusukong tumayo si Andre at inayos ang kanyang coat. Ako na lamang bibili, Mr. Montero. Not you, Baron. Gusto ko siya ang bumili. Putol ko sa presentang muli ni Baron. Nakagat ni Andre ang labi niya. At nakita ko pang umigting ang kanyang panga. Hinago nito ang buhok ko bago ko nilingon. Fine, I will buy whatever you want. What is it? There are lots of restaurant outside. Ako naman na nakagat ang ibabang labi dahil sigurado ko wala sa restaurant ang gusto kong pagkain. At tiyak ko na maiinis na naman si Andre sa gusto ko. What? Iritado nitong tanong na hindi ako agad sumagot. Miss, tell him what you want right away. Singit ni Gueco. Huminga ako na malalim bago sa nilubong iritadong tingin ni Andre. What? Ulit pa nito. Naglumikot ang tingin ko at napahawak pa sa tiyan ko na magwala na iyon sa gutom. Natutok pa ang tingin nito sa akin at iniinip na naghihintay sa sunod kong sasabihin. Gusto ko ng fried lumpiang toge. Tapos yung sausawan. Sukang may maraming sili at saka pepino. Tuloy-tuloy na bigkas pa raw nito. Amawang ang labi nito at hindi ako nilubayan ng tingin. Diig ko pa ang pagkahulog ng kung ano sa mesa niya. Seriously? Hindi makapaniwalang tanong nito. Malugod akong tumango at talagang gusto yon. At gusto ko rin ng fried itik bukas ng umaga. Iwan mo na lang sa mesa ko. Ngumiti pa ako na matamis. Oh my! Where am I gonna buy those poisonous foods? Nailing nitong bigkas bago humakbang palabas ng opisina. Hot sweet chili sauce pa lang gusto kong sausawan ng fried itik. Huwag mong kakalimutan. Pahabol ko pang sigaw. Sa kabilang banda. Napapangisi si Angeline matapos maalalang nangyari kahapon. Idagdag pa ang pawis na itsura ni Andre nang iabot nito ang pritong lumpiang toge. Hindi man lang ako napapatalon sa nakakatunan nitong tingin. Gustong gusto ko pang ang pagmasdan ng galit na magkabila nitong mga mata. Paulit-ulit sa isipan ko ang reaksyon nitong galit at nakasimangot na siyang kinatutuwa ko. Di ko rin alam sa sarili ko bakit nagustuhan ko ngayon ang ganong reaksyon ni Andre kumpara dati na halos ikadurog ng puso ko sa takot. Nakagat ko ang labi matapos lumitaw sa isipan ko ang pawis na pawis ni Andre habang ito'y galit na galit. Mabilis kong hinablot ang shoulder bag at nagmamadaling lumabas. Agad ko rin pinara ang taksing paparating at agad sumakay. Andrea, sabay ako. Sinadya na tumakbo papalapit kaya pinigilan ko ang driver sa akmang pag-alis. Bilisan mo, Nadia. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan upang agad itong makatuloy sa loob. Ang bilis mo. Kala ko naman di na kita maaabutan. Tinatanong ka pa ni Naicelia, excited kayatang makita si Macho Guapito. Ngumisi to, tinaas baba ang dalawang kilay. Ha? Sino? Si Andrea? Sino naman na ma-excite na makita yon? Laging galit yon at bumibigay ng apoy. Pero hindi sa'yo, Angeline. Akala ko talaga, matanda yung bilyonaryo. Hindi naman pala. Nako, kung gano'n magiging asawa ko, 10 anak agad ang iluluwal ko, wag lang siyang makawala.
Muli itong tumawa na kinairita ko. Hindi ka papatulan noon. Malamig kong tugon na kinatigil ng kaibigan. Pabirutong umirap bago sumandal sa upuan at pinagkrus sa mga braso. Sus, ayoko naman ng mayaman. Real talk din, friend, kapag nga mga ganyang mayaman, pampalipas oras ka lang talaga. Umismid ito at umiling. Natigilan ako at naparunok. Di naman dingid sa kaalaman ko yon. Pasado roon si Andre. Di rin naman niya itinatangging sa kama lang ako nito gusto, kaya nga hindi ako nitong mapakasalan. Di ko tuloy alam kung paano pa siya mapipilit na iharap ako sa altar. Pero malay mo, Angeline, minsan fairy tale ang buhay. Baka biglang mag-iba pagdating sa'yo. Baka bigla mahal ka na pala ni Macho Guapito. Ay! Kinurot pa nito ang tagilinan ko kung kaya nainis kong tinampi ang kamay nito kinasimangot ng kaibigan.